Magandang umaga. Andito tayo ngayon para ituro ko sa inyo kung ano yung pinaka-basic na requirement ng work natin. So, we'll be searching information sa internet base sa files na ibibigay or sa category na ibibigay ng project managers nyo sa inyo. So, basically, ito yung mga categories. Pero mag-a-assign lang ng mga specific categories yung project managers nyo sa inyo kung ano yung ifo-focus nyo. So sa isang category pa lang, marami ka nang mahahanap. Millions of data na mahahanap sa Google or over the internet. Kasi, di ba nga, maraming data available sa internet. So, pwede ka rin mag-search ng sites basta related lang siya sa category. So sa Google, meron siyang mga suggestions na mga related search phrases para magamit mo siya aside sa na-search mo na ng mga phrases sa internet. So as long as meron siya yung category keywords natin or topics, pwede din siya. Ang importante lang dapat yung site na i-copy natin, meron silang mailing list na nagko-consist of people from the US. Kasi, yan yung target natin eh. Importante din na yung site na ililista natin sa training task regulation natin na file dito. Importante na yung site meron siyang mailing list or subscribers list or a link para makapag-subscribe sa newsletter yung isang visitor ng site. So, importante ito kasi ito yung ine-negotiate natin later on with the website or with the owner of the site. So, dito sa training task requirement or sa pangalawang file, dito natin makikita yung mga information na dapat natin kunin sa isang site. So, ito yung website name, website URL or address, category of website, website contact email address, or kung wala talaga, pwede mong kopyahin yung direct link or yung URL na direkta pupunta sa contact us form ng site. Pero yung pinaka-importante talaga, dapat meron tayong email address. Kaya kailangan natin maghanap ng contact person, lagay natin yung first name, yung last name, yung position niya, yung email address niya, at saka yung contact number. So, yung contact number, pwede yung contact number ng site, pwede rin kung merong contact number yung contact person natin, yan din ilagay natin dito. Tapos ilagay din natin yung link niya or URL sa profile ng contact person natin sa LinkedIn. If wala, leave it blank. Or if meron na tayong contact email, balikan na lang natin siya later on kasi kailangan din natin magmadali sa trabaho natin kasi minimum nga, we need to gather 400 unique sites sa 8 hours na work natin. So, basically, 50 per hour. So, yung mga importante na data, yun yung unahin natin. Balikan na lang natin later on yung iba when the time comes na tapos na tayo sa mga importante. So, ano yung mga importante na data? Ito yung URL ng website, yung category, yung contact email ng site, yung contact person, yung email address ng contact person, yung contact number. If wala, don't dwell too much on a certain thing. Balikan lang natin later on. And then, at saka yung Alexa ranking. So, yung Alexa ranking at saka yung local or regional ranking, makikita natin to sa alexa.com. So, itong site na to, siya yung nagra-rank sa mga websites based sa mga visitors or sa traffic na natatanggap niya sa mga visitors ng site na yan. So, ito, kailangan din natin to i-consider kasi pag walang Alexa ranking or kahit regional ranking man lang, it may only mean one thing. It's either bago yung site or hindi valid yung site. Kaya, kailangan natin din i-consider. So, yung may mga Alexa ranking,
we can say na, especially yung mga mabababa yung rank, we can say na valid at saka yung leads natin, possible na meron tayong makukuhang positive response. So, yan. So, for example, sige, maghanap tayo ng information. So, for example, beauty product. So, nilagyan ko siya ng USA. Beauty product yung category na isi-search natin. So, depende yun sa categories na ibibigay ng project manager mo sa'yo. So, for example, beauty products. So, nilagyan ko siya ng USA para yung makita ko lang talaga yung mga sites na merong branch or from the USA yung mailing list nila. So, ito yung lumabas. Iisa-isahin natin ito, and then we will check. Unang-una na i-check mo sa site. Right-click mo siya. Open new tab yung gagawin natin kasi para mas marami tayong ma-open na site. Tapos ito. So, for example, hanapin natin ito. Beauty product. So, ito, hanapin natin if meron tayong makikita na mailing list. Yan yung pinakaunang i-check mo sa website. Meron ba siyang mailing list? So, as you can see, wala naman siyang mailing list or part or portion ng site na nag-a-ask ng email address from the viewer or visitor para makareceive ng newsletter or ng mails from the site yung mga visitors. So, disregard na agad yung mga walang mailing list, then proceed to the next. So, ito yung pangalawang na open natin. So, tingnan natin kung meron ba siyang mailing list. O, dito sa baba, join Lyrac, di ba? So, ito, nagpapa-input siya ng email address para maka-join ka dito sa site na to. At the same time, mabibigyan ka ng emails or updates ng site na to through email. Kaya, kopyahin na natin to. Ito yung site. Copy. Ito yung website URL. Paste natin. So, yan. Nakopya ko na siya. Then, beauty products yung category. And then, yung contact us form. So, para makita natin yung contact us nila, Control F para mas madali. Type contact. Ayan. Yan. Na-highlight na yung contact us niya. Kaya, click na lang natin. Then, we will be able to see kung meron ditong email address. Hopefully, meron. Pag wala, you can just copy the URL link. So, wala talaga siyang email address pero meron siyang number. So, kinopya ko na yung number. Nilagay ko siya dun sa contact number na column. Tapos, copy din natin ito kasi wala tayong nahanap na ano. So, paste natin dito. Tsaka, saka tayo maghanap ng information from the internet again para sa contact person. So, usually, pwede nating gamitin yung mga networking sites like LinkedIn. Pwede nating hanapin yung yung company. So, pwede tayong pumunta sa linkedin.com. So, ito yung pwede mong first na gawin. So, pwede tayong maghanap ng, so, since alam natin yung site, ito yung company. Maghanap tayo ng company. So, Lyrac. Hopefully, pag meron siya dito, makakakita din tayo. Ayan. Another way of searching for the information sa contact person ng isang site is who is. So, 'di ba, usually yung mga sites, meron mang tao na nagre-register para sa sites. So, usually yung nagre-register ng site is yung owner. Kaya hanapin natin dito sa who.godaddy.com, pwede natin to gamitin or pwede din tayo gumamit ng ibang who is sites. Just search it on Google. So, search nyo lang who is sites. And then, maghanap kayo ng sites na
pwede kayong makahanap ng information kung sino yung nag-register or sino yung owner ng site. So, ayan. Diba, ito yung site natin. Disregard the com at saka yung HTTP kasi meron na namang com dito. So, search. Hanapin natin dito. So, ito yung nila. So, meron silang 63 employees. So, tingnan natin kung ano yung mga members dito. Ito yung sa LinkedIn ha. So, yan. Ito yung mga contact person na pwede natin. So, i-click natin siya. Pwede natin siya gawing contact person later on. Pero usually kasi sa LinkedIn, hindi naman lahat merong information. So, yung profile lang yung gagawin, yung hahanapin natin. So, for example, ito. Pag outside sa network, hindi tayo makakakita ng profile. So, skip muna natin yung LinkedIn. Hanapin natin yung who is. Diba, naghanap tayo ng who is. So, dito nakita natin na meron siyang registrant. Ito yung registrant. Tapos ito yung person na nag-register, yung email address niya, at saka yung phone number. So, i-copy natin siya dito sa training task requirement natin. So, kinopya ko siya. Yan. Tapos, meron din siyang administrative contact. So, for example, pag dalawa yung contact person na makita mo, mas mabuti kasi pwede mong emailan yung dalawa para kung sino yung makareply sa'yo, yun yung magiging point of contact mo from that moment on. So, dito din tayo, meron din tayong pangalawang contact person dito. So, kinopya ko din siya, yung email address niya, yung contact number, at saka hinanap ko yung LinkedIn profile niya sa LinkedIn. At saka, pumunta ako sa alexa.com. Yan. Para mahanap natin yung yan. Para mahanap natin yung Alexa rank niya. So basically, easy lang talaga yung trabaho natin. We just have to be resourceful. Maghanap tayo ng mga who is sites kung saan pwede natin makita yung mga owners ng sites. So marami siya sa internet actually. So pag hindi ka na maka-access ng who.godaddy.com kasi meron iba hindi talaga maka-access na, pwede kang humanap ng ibang sites. Just search it on Google pa rin. So, ito yung Alexa traffic rank niya. So, ito yung global rank. At the same time, ito yung local or regional sa US lang na rank niya. So, kinopya ko lang siya dito. Tapos, okay na, meron na tayong information. Meron na tayong contact email, meron tayong contact number, meron tayong contact person. So, okay na yan. Proceed tayo with the next contact. So, proceed tayo with the next. So, delete na natin siya. Proceed with the next email site na nandito sa search natin. So, basically, ganyan lang talaga yung gagawin natin. Dapat lang natin madaliin yung sarili natin. At the same time, we should be accurate sa nahanap natin na mga data. Kasi pag hindi valid yung data, sayang lang din oras na ginugol mo para sa paghahanap. Dapat din hindi natin ibalik for the next day yung mga na-gather or na-search mo na the previous days. Wag mo nang ibalik or wag mo nang ilista ulit kasi useless man yun kasi na-contact na natin siya, 'di ba? Nasa listahan na siya. So, dapat unique information talaga per day. So, yan lang yung masashare ko muna sa inyo ngayon. Pag meron kayong questions, you can ask your project managers or pwede din kayong magtanong sa akin if you like. So, sa mga clarifications na hindi klaro dito sa video, magtanong lang kayo. Basta hindi klaro, just ask questions para maturuan kayo sa saktong paraan para makahanap ng data. Yung mga project managers nyo din, you can ask them for tips para mas mabilis kayong maghanap ng data.
So that's it. Thank you and hope to see you next tutorial.